Ako po si Roderick Nava, 38 years old, taga Carmona City, Cavite. Nagsimula ang hilig ko sa chess noong ako'y grade 5 dahil nakita ko yung papa ko, kalaro yung mga kapatid ko, na curious po ako na ano ba yung ginagawa nila. Once na tumuto ka talaga sa chess, maraming pag-aaralan. Kailangan talaga gagamit ka ng libro, ng referensya para makuha mo yung mga techniques, strategies. Ayun, awa ng Diyos dahil sa suporta ng magulang ko, nakitaan ako ng kaunting talento na inspired din ako magpatuloy sa chess. Ang mga opportunities na nakuha ko dito sa chess, yung pagiging coach, dahil medyo ang mga schools ay naghahanap ng trainers, coaches, at may mga private tutorials din na nagpapaturo dahil yung mga magulang ay talagang gusto nilang matuto yung anak nila, maging competitive sa chess. Sa mga tournaments naman, pagka nananalo tayo, may premyo din. Marami ding sakripisyo dito bilang coach kasi nakamotor lang ako, single. Talagang kung minsan lagari talaga yung lugar. Pupunta ka dun sa malayo, tapos may tatawag sa'yo, nakaschedule din. Hindi ko naman mahindian kasi sayang yung kikitain. Takbo na naman ako. Kung minsan lagaring-lagari, Manila, Cavite, Laguna, sa isang araw takbuhan yun. Kaya pag uwi ko talaga, lambot na lambot. Hindi makakausap. Talagang nakakapagod talaga sa isang session kasi 250 per hour Yan. Meron naman, depende pag medyo may kaya-kaya. Depende sa deal sa magulang. Pwedeng 500 per hour. Pwedeng 700 per hour. Depende rin sa estado ng tuturuan. Na kahit minsan talagang magkakasakit ka na, abot-abot na nilalagnat ka habang nagmamaneho, turo pa rin ako, hindi ako nagpapahalata hanggat maaari. Pero ang sakit ng ulo ko, bigat ng pakiramdam ko. Pero yun talaga po ang kailangan talaga para makapagturo at the same time kumita. Nung nag-lockdown na, kasi talagang pumutok na yung pandemic, ayan na, nakita ko na biglang nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng program ng mga online studies na lang, yung sa bahay na lang, take-home studies. Nawala na yung mga magbabayad dapat na babalik sa school. Nag-stop. So, kailangan magbawas ng eskwelahan ng budget. Nag-cost cutting talaga sila. Tinanggal kaming mga coaches. Naalala ko po nung time na yun na pagpasok ng pandemic, ang dami pong opportunities nawala sa buhay. Naalala ko. Nakikita ko yung misis ko, yung pamilya ko na dati nasusupport ko. Nakat ko yun. Nawala, naputol yung mga support ko sa pamilya ko. Hanggang sa kalakip ng panalangin, dumating bigla yung minsan nakita ko sa cellphone, nanonood-nood ako. Ang mga napapanood ko, mga taga-ibang bansa, nag-a-analyze ng chess. So, na-express ko pa rin yung chess ko, nag-a-analyze ako ng mga games, pinost ko sa YouTube. Nung una, medyo mahirap kasi hindi ko alam ang gagawin ko Paano bang gagawin ko dito? Ano i-analyze ko? Ano sasabihin ko? Ano yung mga terms dito? Nabubulol-bulol talaga ako nung una. Sobrang daming cut. Tapos, didikit-dikit ko lang hanggang sa mabuo. Hanggang sa marami pa lang nagko-comment. Hanggang sa may kumukontak na rin doon na papaano sila makakapagpaturo. Yun po yung naging daan na nagpatuloy ako. Marami ako nakakausap. So, hanggang sa dumating sa point na may kita. May kita pala. Yung unang-una naming kita, sabi ko may ganito pala. Pero hindi ako naniniwala nun kasi hindi ako makapaniwalang ganun Parang scam Medyo parang natulala na talaga ako. Sabi ko, tutuloy-tuloy ko na to. Ganito pala ang labanan dito sa YouTube. Ang ginagawa ko po tuwing mayroong ongoing tournaments, automatic, kukunin ko yung mga games nun, gagawan ko lang ng maayos na frame para mai-analyze ko. Tuloy-tuloy ganun ang nangyayari. Ina-analyze ko na on the spot. I-edit ko lang ng konti, cut ng konti, tapos i-upload ko na. Ang pinagkaiba ng trabaho ko dati sa ngayon, dati noon talagang manual talaga. Kaya medyo hawak ang oras, hindi masyadong pagod, pumapasok yung kita. Kaya ayun po ang pinagkaiba. Malaki po ang naitulong nito kasi dahil mas malaki po yung naitulong ko sa pamilya ko sa pangangailangan po namin sa pang-araw-araw, nakatawid po sa awa ng Diyos. Pundar po tayo ng bahay at sasakyan na
Hindi ko akalain na darating yon, pero andito na. Tapos may nag-i-invite na sa akin sa mga chess tournaments. Tapos mas dumami pa yung mga nagpapaturo. So dumami po ng dumami yon hanggang sa malaki po na itulong. Nung habang tumatagal, tuloy-tuloy lang sa pag-upload ng mga video analysis ng chess, mas marami pong nakilala. Pero kalakip niyan ang sakripisyo. Kailangan yung i-manage yung time nyo ng maayos. Kailangan responsible din kayo. Idadagdag nyo lang yung chess dahil talent nyo yan at para ma-explore nyo pa yung kakayahan nyo sa chess. Pero balanse dapat. Maging responsableng chess players tayong lahat. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang.